delikado si Junito. Pumunta siya doon sa ibaba. Tapos nalambot agad. Wah. Ah.
Ingay mo. Mura ra ba kag dako? Murado kay ka. Yung biik natin na para barako. Malakas kumain mga kaprobinsya. Tapos doon po siya matulog sa may crate na pinagawa namin, oh. Yan, sa may kawayan. Hindi siya matulog sa semento. Tuwing gabi, pag matulog siya, pumasok na siya doon. Ulang pa di. Kulangan pa sila. Dandahan lang. Takot sila na maubusan. Ugali ng baboy, pagkatapos kumain, matulog. Yun lang po ang trabaho nila. Kaon, tulog, alibang. At yung baboy natin dito mga kaprobinsya, hindi pa naibenta. So, sakaling hindi natin ito mapakatay, pwede natin ibenta pero gulpi. Siguro nasa 4 lang yung naibenta natin. Kasi dito po, sa ating baboy na panglitsunin, may nagpa-receive po ng baboy para September. Yung kaibigan natin na si Boss Joselito Ambos. So may nagpa-receive po sa atin dito ng baboy, si Boss Joselito Ambos. At yung mga inahan natin dito mga kaprobinsya, yung mga babae natin, sana po buntis na silang lahat. Kasi lagpas na po sa 21 days yung mga baboy natin dito mula sa pagkasta at sa pag-iay. Yung isa dito, yung lumalaga, ito po yung naiay natin. At medyo malaki na yung tiyan niya. So nasa mga 80% na po yung hinala namin na siya ay buntis. At yung isa dito, magdalawang buwan mula sa pag-iay natin. So dalawa sa ating mga baboy dito ang nagkasahan. At dalawa po yung naiay. So sana po buntis na silang 4. Dito po tayo sa kanila magpili ng babae para dagdag materials dito sa ating mga baboy. Ito po Landris at yung isa German Petren. Yan po ang similya na ginamit natin sa pag-iay sa kanila. So yan po ang update sa ating mga baboy dito. Yung dalawa dito, lagpas 70 kilos na. Pwede na sana yung katayin. Pero mukhang nagbago yung isip natin. Gusto ko po na paabuti ng 80 kilos. Pero nakabinta na po tayo ng baka sa mga nakarang video natin. May pangtusos na po tayo sa ating mga alaga dito. Mahal yung feeds mga kaprobinsya, kaya minsan kailangan natin magbawas ng mga alaga para pangbili ng feeds. Hindi basta-basta pag marami tayong alaga, lalo na yung baboy. At yung kulungan namin dito hindi pa na trabaho, wala pang bubong. Busy po kami kasi
nag-araro pa kami doon sa kabilang area para taniman ulit ng mga gulay at saka mais. Yung mga kambing namin mga kaprobinsya, oh. Boy, si George pinalabas. Isog ba ka ni George? Naigalandi dong. Okay. Dugtaway tayo ron, George. Ayaw George ha, kay na. Dalo ka ba kayo pagdalagan, George? Ang laki na po ni George mga kaprobinsya, oh. Pero isog po kayo. Matapang na. Hindi na daw matakot ng stick. Pinalabas po siya. Para maamoy-amoy yung mga babae dito. Napay, wala ko pa daw. Para taran sa. Okay. Bago mo na pa man anak. Pusa siya pumasok. Hindi siya takot sa stick or bunal. Pero tubig yung kinatatakutan ni George. Nung nakikitawag rin siya kandingon rin siya. Sunod ang mga buwan mga kaprobinsya. Marami naman sa ating mga kambing ang mga siguro nasa mga 3. Dia. Itong ulo. Muntik na yung mga kalirita. Asan sa napiit? Tiil niya. Ipit yung ating malaking kambing. Huwag pa na kaupahis ha? Pag-gawas rin ha? Takot si George sa tubig, oh. Tubig lang pala ang kinatatakutan ni George. Walay na niya anak daw. Pwede rin kanina sa gawas-gawas, kakauraman niya siya? Kanay anak na sulod. Takot si George sa tubig mga kaprobinsya, oh. Kung wala pa tayong dalang tubig, nanuwag na yan sa atin kung wala pa tayong dalang tubig. Yan po, ang isa sa mga anak next month. At yung isa dito. Mga magandang klase po sila. So asahan po natin na magandang klase yung resulta. Kasi si George po yung nagkasta sa lahat sa ating mga kambing dito. Yan oh. Hindi lang nakabukaan ni. Dati nanganak ko siya ng 4, pero 2 lang yung nakasurvive. Pag mga anak sila, magbawas naman tayo ng kambing. Kailangan po natin magbinta. Yun. Para baligya na. Ilan naman kaya yung anak sa ating kambing dito? Nung una po, muntik ko na siyang i-dispatch sa mga kaprobinsya. Kasi pagkatapos siya ng anak ng 4, nagkasakit po siya. At nawala yung gatas niya. Naging bansit yung anak niya ng 2. Tapos matagal siya naglandi pagkatapos siyang nagkasakit. Sabi ko po, mukhang gusto na niyang magretiro sa ating area dito. Isa po siya sa ating pinakaunang kambing dito. Siya po yung nabili natin. Kaya medyo may edad na. Kasama yung ating blackhead. So ngayon po, marami tayong mga lalaking kambing dito. Ito po may 12. Tapos doon sa kabilang kubo, siyam. So 21 heads yung ating mga lalaking kambing. Pinatining lang natin sila. Tingin natin. So ngayon, kupramil lang naman yung pinakain namin sa kanila. At saka mga dahon, mga damo. Pero pag palagi umulan mga kaprobinsya, asahan po natin na mamayat ang kunti yung mga kambing natin. Kasi wala silang ganang kumain. Hindi na niya nakilala yung nanay niya. Sigayo. Ayaw yang lumabas. Agak.
goy. Tiat na kayo. Napakakintab po sa kanyang balahibo. Basta nagipod. Hindi nga. Bisag sungayon. Nga. Gahilas-hilas yo. Bata ka pa, pero matapang ka na ha. Oh goy, gidusok na ni siya ni Ibana. Mura ba kag ngalan na ba gwapa nimo? Hoy. Suga po kayo ka ha. Kahit siguro yung tata niya mga kaprobinsya, pero matangkad siya kasi may lahing Anglo yung kanyang nanay. Pero asahan ko natin yan pag alagaan siya sa loob ng mga isang taon lang ngayon. Malaking kambing yan. Tako kaning kambingan eh. Mura ni sexy kuan. Bubu. Hindi tayo takot kay George oh. Takot sa tubig si George. Parang baka na yung liig niya mga kaprobinsya. Anay pamitay ba? Hindi tayo makakita ng ganito pag native lang yung tubig. Yung mga anak ni George dito ng mga lalaki na puro kakulay niya. Kailangan bumantayan kasi may isa na matapang dito. Siya lang yung makakain pag walang magbantay sa kanya. Yan po, pinagtulungan nila yung isang palanggana. Meron naman dito na isa lang yung kumain. Doon, dalawa. Kasi yung tatlo dyan, sila yung matapang. Ayaw mag-share sa nating kambing. Tanawa wala bye-bye na. Nay bye na. Nay bye na. Igamay mo tong usa. Kaya may to kabuhi, kay bulungon yung ito. Tulo to ka buok usang bay. Bay mo kuno usa? Puro laki yun. Bay rin sa? Dito na ba? Nauga tanawa jud klaruha jud. Na. Sipiat. Balik ay. Kabuang. Nalibog na ako. Asa ba ito? Dili pa rin po to? Dili. Nagkamali pala. Paon, inawan eh? Pwede na pagkason? Kala niya, puro lalaki yung. Kala ko. 11 lang yung lalaki natin dito. Pang 12 din yung itim na maliit pa. Wapong ilawas po do. Oh, ayan, apa ka nagpasa? Lima ang nagdinis sa kakaon kay akin na lang isang pagkauson kay madako na. Anaron isa dire. Laino na sa pagkaon og mahalok sa mukhaon. Lupig ka na ako og timan anay doon di ay. Kada adlaw ka dire. Pagkatapos la doon mga kaprobinsya oh. Lumipat na sila dito. Sige, kaon mo. Busog na si kuan, busog kay ka. Ganun po yung ugali. Katulad din sa ating mga lalaking kambing doon sa kabila. Stay.
Patay na. Ya. Busog ka na. Kanina ka pang kumain. Next week, magkatay naman kami ng kambing. May napili naman ako sa kaila. Para pang ulam lang sa ating mga kasama dito. Nagkakaon na usaris luyo daw? Oo. Ah. Si Junior Pogi. Kailangan po namin sanayan na itali. Para hindi na mahirap pag iwalay namin siya. Hindi siya lumabas ngayon. Takot siguro sa ulan. Nipis lang po yung katawan niya. Ganyan din dati yung sipugi na nabili natin. Pero malaki naman yung kasko ni Junior Pogi. Marites. Sa ngayon po mga kaprobinsya na palaging umuulan, malamig yung panahon. Ang pinakamahirap yung area ni Paridon. Yung mga baka niya doon, mamayat. Basta tag-ulan. Lalo na ngayon, na palagi lang may fog. Sabi nila, palagi na silang nadaob. Kasi nagpaaso ba, palagi lang daw sila nagpausok doon sa bundok kasi halos na tayo walang makita doon sa area nila dahil sa fog. Tapos tuwing gabi napakalamig. Next month siguro babalik tayo doon sa area na pare. Yan po, palagi lang may usok, palagi lang may fog. Kaya napakalamig dyan. Tapos yung mga baka walang ganang kumain. Kaya isa rin daw yan sa mga dahilan na ayaw nilang mag-alaga ng mga hybrid na baka or hybrid na kambing. Lalo na pag wala silang kubo para sa mga kambing or para sa mga baka. Hindi daw makasurvive doon. Mahina daw yung mga resistensya sa mga hybrid. Yun po ang sabi nila. Pero ang maganda talaga mga kaprobinsya, kung may mga baka tayo, dapat may silungan. Dito sa atin, kulang yung silungan natin. Para lang yan sa ating mga lalaking baka na pinapining. At sa ating mga babaeng baka na andon. Ilan lang yan. Yung andon, kasya lang sa 6 heads na baka. Yung nasa ibaba, pwede yan lagyan ng 8 heads. Pero masikip na. Lalo na pag mga babaeng buntis. Mahirap. Mga kaprobinsya, kaya na po yung ulam namin tauoy at may adobo pa, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Kaya po ron. Timbog na mo ron. Dalikin sa puno ng mga manok ba. So, kung kulaman daw, ano naman Ang papong ila ito nga. Kak. Wala ko na. ay padala lang mga pagsulado. Walang gugma na rin.
Kago. Masama yung pagkadamdam ni Dodong. Sana ito sa ano? Nala talaga mga ano ng Dodong. Ito ano da? Erag ka lang ang buko. Ngitan ka. Ano mo? Ha? Tos? Oh. Kare? Sa balang sapat kaya yung mga hayupan. Yo. Yan. Ano do? Kapat? Ano? Ano may? Ay, daanan eh. Ang kanan eh. Ano do? Sabi na din. Katumbay. Sunod mo ba mag-enjoy katumbay? Ako ka rin sa sunod mo. Ngayon suunod ka mo ka. Sunod ka mo ka. Kamantad ka lang. Pagkad. Nangambal ang doon sa mga gabi. Nandito ko. Kuya ko rin ko po sila. Hindi mo tayo gabi sir? Yung naman yung tuko ko. Itago na kita nito. Dangan tuko ka kita. Ngiti. Bawa kayo sa. Si ang lisbo na saan karto. Tumagambal daw. Tumal ako. Tumal daw. Ako daw. Bayo pluto sa. Eh, pasagay ko na basahara kay. Naikuan niya. Tiba man. Jumbo ka rin yung tiga maga. Saan man ba? Sa So, kay sige ra mo gani. Yaman ang kondisyon na kaya. Kay batasan. Ano, tanaw itong basawang. Mo pa naman.